Hello po sa inyo lahat mga kapatid sa pananampalataya. Live po tayo ngayon dito po sa Kaharian ng Langit. Ang ating pong tatalakayin ngayon ay yung tungkol po sa sinabi ng pastor kahapon nung kami po ay mag-FB live, na siguro po talagang napapanahon na talagang dapat na mangyari at maganap sa ating kapanahunan ngayon, na kailangan na po talaga itong spiritual battle ay maganap, dahil napapanahon na po talaga para maalaman na kung sino yung tunay na pananampalataya na kay Espiritu. Dahil tanda po natin sa 12 magkakapatid na mga anak ni Israel, yan po ay sila Zabulon, Naphtali, yun po yung mga magkakapatid po na sila Jose, at yung iba pa ng mga kapatid niya sila Ruben. Marami po yan, 12 po silang magkakapatid. At sa 12 magkakapatid po na yan ay isa lang ang naka-espiritu. Wala pong iba kundi ang ating pong kagalang-galang na Jose. Kung hindi nyo po nalalaman, yan pong magkakapatid po na yan ay sinisimbolo ng 12 angkan na mga iglesia o ng mga pananampalataya sa ating pong naglabasan sa ating pong kapanahunan ngayon. At sa 12 angkan po na yan, marami na po na naglabasan ng mga pananampalataya sa kapanahunan natin ngayon. Subalit, tanda po natin sa 12 angkan ng mga anak ni Israel, iisa lang ang naka-espiritu. At sa ating pong kapanahunan ngayon, na naglaganap na, lumaganas na sa buong daigdig ang iba't ibang pananampalataya. Subalit, malalaman po natin yung tunay na pananampalataya na ginagabayan ng Espiritu. Nandiyan po ang Ama, Anak, at Espiritu Santo. Siguro po ay panahon na para mahayag na sa buong daigdig kung sino ba talaga yung tunay na pananampalataya na ginagabayan ng ating pong dakilang Ama. Kahapon po ay naghamon na yung pastor para tumigil na yung lahat ng pananampalataya na yan, na pagka nakakita sila na malilit lang na pananampalataya, sinasabi nila kulto. Kaya nga po ito yung lagi kong sinasabi, huwag po tayong maghahatol, dahil hindi po tayo Diyos para humatol. Dahil hindi nyo alam, yang hinahatulan mo na yan na pananampalataya, yan pala ang tunay na pananampalataya na ginagabayan ng mga banal na espiritu. Kaya nga po ito yung sinasabi ko na dapat nang maganap sa ating pong kapanahunan ngayon, na lahat ng mga tao ay magkatipo na sa isang dako, doon sa mataas at banal na dako. Yan po ang nakasaad sa Biblia, na dapat ang lahat ng mga tao ay magkatipo na. Agaya po nang nangyari sa Horeb, nang bumaba ang dakilang Ama nung kapanahunan ni Propeta Moises. Alam niyo po ba na yung nangyari noon nung kapanahunan niya, maaari din pong itong maganap sa ating kapanahunan ngayon. Kung mangyayari lamang po na ang lahat ng mga tao ay magdaratingan na dito sa Kaharian ng Langit. Ito nga po yung sinasabi ng pastor, na pabababain niya ang dakilang Ama upang ang tinig ng dakilang Ama ay marinig ng sangkatauhan, upang ang lahat daw ng mga tao ay wala nang maidahilan sa kanilang mga kasalanan. Babasa po tayo. Deuteronomio Kapitulo 4, talatang 10. Ito po ang
Sana, idinadalangin ko na sana ay loobin na ng dakilang Ama na ito'y maganap na sa ating kapanahunan ngayon. Yung araw na ikaw ay tumayo sa harap ng Panginoon mong Diyos sa Horeb, nang sabihin sa akin ng Panginoon, papagpisanin mo sa akin ang bayan, at aking iparirinig sa kanila ang aking mga salita, upang sila mag-aral na matakot sa akin sa lahat ng araw na kanila ay kabubuhay sa ibabaw ng lupa, at upang kanilang maituro sa kanilang mga anak. Ito po yung ninanais na ating pong dakilang Ama sa ating pong kapanahunan ngayon. Ito po, nagtiktik po yung butike. Patunayan na yung ating pong mga sinasabi ay kinakatigan sa kaitaasan. Dahil nais na po talaga ng ating pong Panginoon na siya ay maghari na. Nagmamadali na po ang ating pong Panginoon na siya maghari na sa sangkalupaan. Kaya kung napapansin niyo po yung mga nangyayari at nagaganap sa ating pong kapanahunan, na niyayanig na ng ating dakilang Ama at ng Panginoon ang sandaigdigan, hindi niyo po ba yan napapagbulay-bulayo kung bakit nagkakaganito na yung ating mundo? Masyado na ang magulo, kaliwat kanan na mga dilubyo at mga salot ang ipinarating na sa atin ng kalangitan. Hindi pa po ba tayo magtitigil sa mga ginagawa nating mga kasamaan, kalikuan na masakit sa paningin ng ating pong dakilang Ama? Kaya nga po nais na niya na siya makababa na. Alam niyo po, may waga po ito. At tanging ang sinugo lang ng Diyos ang tanging makagagawa nito. Kaya nga pong sinabi ng pastor kahapon, sino sa lahat ng pananampalataya sa buong Pilipinas at sa buong mundo ang makakagawa nito? Sino ang aakyat sa langit upang ibaba ang espiritu ng ating pong Panginoon o ng ating dakilang Ama? Sino sa lahat ng pananampalataya sa buong mundo, sa buong Pilipinas at sa buong mundo, sino ang makagagawa nito? Dahil nasa spiritual battle na po tayo, wala na po yung mga dakdakan, mga walang kabuluhang debate, na puro wala namang kabuluhan. Lahat ng mga ginagawang pagdidebate na yan, na puro payabangan lang, wala pong kabuluhan yan. Dahil kailangan na pong maganap ang ginawa ni Propeta Juan Evangelista doon sa aklat ng Apokalipsis. Basahin po ba natin? Apokalipsis Kapitulo 1. Marami po mga bagay-bagay na dapat na pong mangyari at maganap sa ating kapanahunan ngayon, na kung inaakala ninyo yung mga napanood nyo na yan sa mga pelikula, sa akala ninyo ay hindi magaganap sa ating kapanahunan ngayon. Ito po, Apokalipsis Kapitulo 1, talatang 9. Akong si Juan na inyong kapatid at inyong karamay sa kapigatian at sa karian at pagtitismo kay Jesus, ay nasa sapulo na tinatawag na Patmos dahil sa salita ng Diyos at sa patutuo ni Jesus. Ako'y nasa espiritu ng araw ng Panginoon. Alam niyo po yung ibig sabihin po nito? Umakyat sa langit ang kaluluwa ni Juan Evangelista doon sa kalangitan. Mahiwaga po ito na magaganap po ito sa ating kapanahunan ngayon, at kailangan ng maganap para mahayag na sa buong sanlibutan kung sino talaga ang pananampalatayang ginagabayan ng ating pong dakilang Ama sa kapanahunan po natin. Ako'y nasa espiritu ng araw ng Panginoon, at narinig ko sa aking likuran ang dakilang tinig na tulad sa isang pakakak. Sa pag-akyat po ni Propeta Juan Evangelista sa kalangitan na kanyang kaluluwa,
Dito niya po nakita ang dakilang Ama na nagsasabi, ang iyong nakikita ay isulat mo sa isang aklat at iyong ipadala sa 7 iglesia sa Efeso. Ito pong binabanggit niya po rito yung 7 iglesia. At ako'y lumingon upang makita ang tinig na nagsasalita sa akin, at nang ako'y lumingon ay nakita ko ang 7 kandelerong ginto. At sa gitna ng mga kandelero ay may isang katulad na isang anak ng tao na may suot na damit hanggang sa paa, at may bigkis ang dibdib na isang pamigkis na ginto. Ang tinutukoy po dito na nakaharap at nakadaupang palad ng ating pong kagalagalang na propeta Juan Evangelista ay wala pong iba kundi ang dakilang Ama. At alam niyo po ba, habang nagre-revelasyon at nagawa itong apokalipsis na ito ayon sa pastor, halimbawa ako yung si propeta Juan Evangelista. Ako ay nakaupo dito sa luklukan. Ang aking kaluluwa ay aakyat sa kalangitan. Habang kausap ko yung dakilang Ama, para akong speaker, walang kaluluwa itong aking katawan, subalit magsasalita yan. Na makakausap ko yung dakilang Ama sa kalangitan. Yan po yung hiwaga na magaganap, na dapat na maganap sa ating pong kapanahunan ngayon. Kaya nga po, kailangan na rin maalaman ng lahat ng sangkatauhan ng Diyos pala ay nakakausap. Kaya nga po ito yung sinasabi namin at laging iniaaral ng pastor sa lahat ng mga tao sa buong Pilipinas at sa buong mundo. Ipinakilala ng ating Panginoong Jesucristo ang kanyang tunay na pananampalataya at kung anong uri ng pananampalataya ang kanyang dinaanan nung siya ay narito pa sa sangkalupaan. Ipinakilala yan ng Panginoong Jesucristo. Pero bakit hindi ito sinusunod na mga pananampalatayang nandyan sa tabi-tabi na talagang mga yumaman na? Ayoko na lang po magbanggit kung sino yung mga pananampalataya na yan na ginamit ang pangalan ng Panginoon Jesucristo at ng dakilang Ama na sila ngayon ay sobra ng yayaman, mga trilyonaryo, bilyonaryo na. Subalit, ginamit lang pala nila ang pangalan ng dakilang Ama at ng Panginoon. Kaya nga pong sabi ng Panginoon, huwag niyong gamitin ang pangalan ng inyong Panginoon sa walang kabuluhan. Ang itinuro po sa atin ng ating Panginoon Jesucristo ay nasa Juan, Kapitulo 4, talatang 22. Kung anong uri ba ng pananampalataya ang dinaanan ng ating Panginoon Jesucristo, ang uri ng pananampalataya na dinaanan ng mga apostol, yung naunang pananampalataya na dinaanan ng mga propeta, at ng lahat ng mga nabanal. Ito po yung kanilang pananampalataya. Panahon na po para ito'y mahayag na sa buong daigdig. At sana ay marinig ng sangkatauhan ng aking tinig. Ipinakilala ng ating Panginoong Jesucristo ang tunay na pananampalataya kung papaano tayo sasamba sa dakilang Ama. Juan Kapitulo 4, talatang 22. Sinasamba ninyo ang hindi ninyo nalalaman. Sinasamba namin ang nalalaman namin, sapagkat ang kaligtasan ay nanggagaling sa mga Hudyo. Alam niyo po ba kung bakit ito ay sinabi ng Panginoon, sinasamba ninyo ang hindi ninyo nalalaman? Ito po ang tanong ko sa lahat po ng mga taong medyo matatanda na at mga may tungkod na. Nung araw na ikaw ay sumasamba, magmula nung ikaw ay bata pa, hanggang sa ngayon na ikaw ay matanda na at may tungkod na at mahina na ang iyong katawan, kailan mo narinig ang tinig ng Diyos na iyong sinasamba? Yan po
ang isa sa natuklasan ko dito sa kaharian ng langit, kung bakit ako nanatili dito sa kaharian ng langit, na ang Diyos pala ay nakakausap. Kaya nga po ang tanong ko sa inyo, nung ikaw ay bata pa at hanggang ngayon na ikaw ay may tungkod na at matanda na, puti na lahat ng iyong buhok, kailan mo narinig ang tinig ng Diyos na sinasamba mo? Kaya nga sabi ng Panginoon Jesucristo, sinasamba ninyo ang hindi nyo nalalaman. Sinasamba namin ang nalalaman namin. Bakit? Nalalaman daw nila ang Diyos na sinasamba nila. Dahil ang Diyos na sinasamba pala nila at ng mga apostol, na mga propeta, nakakausap pala nila. Ano ang kaibahan ng pananampalataya na ang Diyos ay nakakausap at ang Diyos ay hindi nakakausap at hindi nakikilala? Kaya nga po ito yung sinasabi ko sa inyo. Marami na po akong naipost dito. Mga nire-record ko lang po yung palihim. Kung paano bumababa ang mga banal na espiritu, at makikita nyo po sa bandang hulihan kung itutuloy-tuloy nyo lang yung pakikinig ng mga mensahe ng mga banal na espiritu na bumababa dito sa kaharian ng langit, at makikilala mo kung sinong espiritu ang bumababa dito sa kaharian ng langit. Kung halimbawa ang bumaba, kagalang-galang, San Miguel Arcangel, magpapakilala po yan. Bago siya umalis, papakilala niya kung sino siya na bumabag banal na espiritu. Kung ang Panginoon Jesucristo ay bumaba, magpapakilala yan. At taliwas po ito sa sinasabi ng ibang pananampalataya na mga karumaldumal daw na espiritu ang bumababa dito sa kaharian ng langit. Kaya sinasabi ko sa inyo, kayo na mga walang vision, o walang pangitain, o walang third eye, huwag po kayong hahatol. Dahil kapag nahatulan nyo yung mga banal na espiritu, tandaan po ninyong walang kapatawaran ang paghatol at pagyurap sa mga banal na espiritu. Kamatayan po ang katumbas po ng paghatol nyo sa mga banal na espiritu. Wala pong kapatawaran yan ang paghatol nyo sa kanila. Dahil kung titingnan nyo po yung pagbaba ng mga banal na espiritu, kapag masamang espiritu ay bumababa sa isang tao, o sa halimbawa sa akin, masamang espiritu, hindi po ba ako'y magwawala, mananakit, manununtok, mananadyak, magsisigaw, mag-hysterikal? Ganyan po ang mga masamang espiritu pagka pumasok sa isang tao. Subalit, kapag ang banal na espiritu ay bumaba, halimbawa sa akin, ako'y mangangaral, magre-revelasyon, manggagamot, at magbabahagi ng mga biyaya at kapangyarihan. Yan po ang nagaganap sa kaharian ng langit na dapat na mahayag sa sanlibutan, sa buong Pilipinas at sa buong mundo. Dahil may isang pastor na naghanda ng daan, tanging ang sinusugo lang po ng Diyos ang may kakayahan na makapaghanda ng daan sa pagbaba ng mga banal na espiritu. Buhat sa kaitaasan, magre-revelasyon po sila, mangangaral sila, at kailangan na po itong mangyari at maganap sa ating kapanahunan ngayon. Dahil yan po ay nakatala dito po sa aklat ng Malakias, Kapitulo 3. Babasa po ulit tayo. Ang pagdating ng sugo ng Panginoon, narito aking sinusugo ang aking sugo, at siya maghahanda ng daan sa harap ko. Kaya nga po ito yung tanong ko sa lahat po ng mga mangangaral, sa lahat ng mga pari, at sa lahat ng mga papa ng Roma. May kakayahan po ba kayo na makapagpababa ng banal na espiritu? Lalo na ang espiritu ng Panginoong Jesucristo at ng dakilang Ama. Kailan nyo po ito magagawa? Ang pagpapababa sa banal na espiritu. Hindi po masamang espiritu, banal na espiritu po
Yan po ang hamon ng pastor sa lahat ng reliyon para maalaman na kung sino ba talaga ang pananampalatayang dapat nang kilalanin ng buong daigdig. Ang pananampalatayang ang tunay na ulo ay ang Panginoong Jesucristo na kanyang ginagabayan. Mula noon, nung ako po'y mapunta po dito, kahit sa kami pumaroon, kahit sa kami manggamot, mangaral, magmisyon, kasama po namin siya. Kaya nga po ito yung sinasabi namin, yung sumasampalataya sa amin, hindi po kami nanggagamot, siya po. Ginagamit lang po niya kami. Kaya nga po yung mga tao na naniniwala sa amin, ang dami na pong gumaling. Pero yung hindi naniwala, kailanman ay walang kagalingan. Dahil yan po sinasabi ng Panginoon, anak, pinagaling ka ng iyong pananampalataya. Tuloy po natin yung sa Juan Kapitulo 4, talatang 22. Ang sabi pa po dito, datapwat dumarating ang oras at ngayon nga, nasasambahin ng mga tunay na mananamba ang Ama sa Espiritu at katotohanan. Yan po ang tunay na pagsamba na itinuro sa atin ng ating Panginoong Jesucristo at hindi yung pagsamba at pagluhod at paggalang daw sa mga ribulto. Sa lahat po ng mga taong gumagawa niyan, tandaan niyo po, malaki po ang pagbabayaran niyo sa harapan ng dakilang Ama. Dahil tinuturo niyo ng mali ang banal na kasulatan. At sa lahat po ng mga tao na nakikinig po sa akin, huwag po kayong masasaktan. Bagkus, unawain niyo po at intindihin yung aking po itinuturo sa inyo. Dahil ang itinuturo ko sa inyo ay kung paano itinuro ng Panginoong Jesucristo ang tunay na pagsamba sa ating pong dakilang Ama. Kung paano sinasabi ng Panginoong Jesucristo yung kanyang pangangaral noon nung kapanahunan niya ay gayon ko rin po ito sinasalita sa inyo. Wala pong labis yan, wala kulang. Kung paano itinuturo ng Panginoong Jesucristo yung tunay na pagsamba, ganun ko rin po ito tinuturo sa inyo. Kaya po yung aking mga sinasalita sa inyo ngayon, hindi po galing yan sa akin niya, kundi sa Panginoon. Datapwat dumarating ang oras at ngayon nga, nasasambahin ng mga tunay na mananambang Ama sa Espiritu at katotohanan. Ano po ba yung sinasabing katotohanan na ayon po sa pastor? Ito pong banal na kasulatan. Ito po yung gatas na walang daya na ukol sa Espiritu. Na sinasabi naman po ni Apostol San Pedro, gatas na walang daya na ukol sa Espiritu. Yan po ang ating pong banal na kasulatan. Ang katotohanan na dapat ay binabasa ng buong sangkatauhan sa buong Pilipinas at sa buong mundo para wala na pong tao pang maliligaw pa. Ang Diyos ay Espiritu at ang mga sa Kanya nagsisamba ay kinakailangang magsisamba sa Espiritu at katotohanan. Yan po yung uri ng pagsamba na ninanais sa atin ng ating Panginoon at ninanais din ng ating dakilang Ama. Kung papaano tayo sasamba sa Kanya, sasambay natin siya sa Espiritu at katotohanan. At hindi po kung saan-saan. Aakyat pa kayo ng mga bundok. Maglulumuhod kayo at hahalikan nyo yung mga ribulto. Alam nyo po, tandaan po natin, ang ating pong dakilang Ama at ang ating Panginoon ay Diyos na mapanibughuin. Ayaw na ayaw nila na ang mga tao sumasamba sa mga bato, sa mga pilak, sa mga tiyok, sa mga kahoy, at kung ano pa man na inihugis ng kamay ng tao. Kaya nga po lagi namin tinuturo,
Sana naman po sa mga tao nagtuturo nito, tama na po. Dahil daang libong kaluluwang mga tao po ang naliligaw na mga kaluluwang mga nangamatay, na pagdating din naman ng November 1, sino po ba ang nagliligtas sa mga kaluluwang pinangakuan nyo ng kaligtasan? Pasok ka dito, ligtas ka. Pag namatay na yung tao, doon pala tatakbo sa karya ng langit. Dahil nandoon yung mga arkanghel pag November 1. At pagsapit ng saktong alas 12 ng tanghali, ay bumababa po yung mga arkanghel upang sunduin yung lahat ng mga kaluluwa na naipon dito sa tulong po ng ating pong pastor. Mahiwaga po ang kaharan ng langit. Kaya po yung sinasabi nyo na yan, pasok ka dito, ligtas ka. Tanging sinugo lang po ng Diyos ang may authority na makapagligtas ng kaluluwa. At ito pa po ang isa sa magaganap sa ating pong kapanahunan ngayon. Dahil ipakikita po rito ng pastor kung ano nga ba ang pananampalataya na may Diyos na napakalapit sa kanila. Na napakalapit. Kailanman kami tumawag, agad silang bumababa. Sa oras po na pagkanta namin dito ng Come Holy Spirit, eto po tanong ko sa lahat po ng mga relihiyon. Pagka po ba kayo kumanta ng Come Holy Spirit, mayroon po ba na bumababang banal na espiritu man lamang? Ang sabi nga ng mga doon sa Gawa Kapitulo 19, alam mo yung sabi ng mga apostol? At tinanong sila ni Apostol San Pablo, yung ibang mananampalataya na inabutan ni Apostol San Pablo doon sa Kapitulo 19 ng Gawa. Tinanggap ba ninyo ang espiritu na kayo magsisampalataya? At parang sa panahon po natin, hindi man lang namin nakita o hindi man lang namin narinig na may bumabang banal na espiritu o bumabang Espiritu Santo. Bakit po kasi? Wala po kasing naghanda ng daan. At alam niyo po ba kung sino yung maghahanda ng daan? Walang iba po kundi yung sinugo lang ng Diyos sa ating kapanahunan, ang may otorita at may kakayahan na makapaghanda ng daan upang ang mga banal na espiritu buhat sa kaitaasan ay maganap na makapaghahayag yung mga banal na espiritu sa ating makabagong panahon ngayon. Akala nyo ba napaka-imposible niyan? Wala pong imposible sa Diyos. Lahat ay posible sa mga banal na espiritu. Tandaan nyo po yan. Kailangan nyo lang po ng isang pastor na kakandili sa inyo ng kaalaman at tunawa. Kaya nga po ito po ang sinasabi ko. At isa po sa nag-comment po sa ating YouTube channel na nananawagan daw po siya na ang lahat ng mga pinahiran, lahat ng mga hinirang, lahat ng mga tinawagan, at lahat ng mga nananampalataya sa ating pong Panginoon at sa ating pong dakilang Ama ay magkaisa na. Magbuklod-buklod na po tayong lahat dahil ang sa Diyos ay nakikinig ng mga salita ng Diyos. Dahil bababa ang dakilang Ama at iparirinig niya ang kanyang tinig sa lahat ng mga tao makikinig. Kung mangyayari po na ang lahat ng mga tao ay darating dito sa kaharian ng langit, yan po ang gagawin na ating pong pastor. Dahil kailangan na po itong maganap sa sangkatauhan sa ating pong bansang Pilipinas upang maalaman na kung sino ba talaga ang may kakayahan at makagagawa ng pagbaba ng ating pong dakilang Ama. Ito po, basahin po natin sa Deuteronomio Kapitulo 4, talatang 7. Sapagkat anong dakilang bansa nga ang may Diyos na napakalapit sa kanila, na gaya ng Panginoon nating Diyos,
kailanman tayo tumawag sa Kanya. At anong dakilang bansa nga, alam niyo po ba yung binabanggit na bansa dito pagdating sa banal na kasulatan? Yan po yung isang uri ng pananampalataya. At anong dakilang bansa nga ang may palatuntunan at mga katulang napakatuwid na gaya ng buong kautusang ito na aking inilalagda sa harap ninyo sa araw na ito. Kaya po sa lahat po ng mga mananampalataya ng ating pong dakilang Ama, isa lang naman po yung ating pong pinaglilingkuran. Hindi naman po tayo titingin kung anong uri ng pananampalataya meron ka. Hindi naman po namin titingnan kung anong uri ng relihiyon meron ka. Hindi naman po namin titingnan kung anong uri ng nakagisnan mong paniniwala. Dahil panahon na po ng pagkakaisa. Panahon na ang lahat ng mga anak ng Diyos ay magkatipo na upang maitanyag na natin ang ito po yung sinasabi sa aklat ng Isayas. Ito po yung sinasabi ni Propeta Isayas na kailangan na po natin maitanyag ang kalugod-lugod na taon ng ating pong Panginoon. Ano po ba yung sinasabing kalugod-lugod na taon ng ating pong Panginoon? Ito po yung araw ng kanyang paghahari. Dahil ito po ang hinihintay ng lahat ng mga banal dun sa kalangitan. Kaya nga po yung nung umakyat sa langit ang isang propeta namin, may talinghaga po siyang binitiwan. Marami raw po mga ibon na nagliliparan doon sa kalangitan. Gustong bumaba, ngunit wala pong madapuan. Alam niyo po ba yung talinghaga na yan? Yung mga banal na espiritu, nais na po nilang magbabaan lahat. At wala pong mga tao silang mababaan na mga taong matutuwid na tao, mga taong nagbanal, mga taong naglinis na kanilang pagkatao, naglinis na kanilang puso, naglinis na kanilang kaluluwa. Yan po ang mga taong gagamitin nila. Kaya po mga kapatid sa pananampalataya, ito po ang sinasabi po ni kagalang-galang Apostol San Pablo para po sa ating lahat. Dahil napapanahon na po para tayong lahat ay magbuklod-buklod sa tunay nating kuralan, kung saan naroon ang Ama, Anak, at Espiritu Santo, at ang lahat ng mga hukbo ng kalangitan. Alam niyo po, meron na po kami nag-isang bisita rito na nakita niya po rito yung mga arkanghel. Napakarami na po mga taong mga nakaputi. Kaya lang, nung naglulusutan na sa mga pader, yung mga taong mga nakaputi na nakikita niya, doon po siya nagtaka. Na hindi pala tao yung mga nakikita niya mga taong nakaputi. Ang dami daw po mga taong nakaputi dito sa karya ng langit. Konti lang naman po kami dito. Wala pa nga po kami 50. Pero yung nakita niya mga taong mga nakaputi ay nagsisiksikan sa mga upuan. Pero sa katotohanan, yung isang mahabang upuan, may 2 o 3 tao lang na nakaupo. Ganyan po kahiwaga ang karya ng langit na pinakikilala po sa inyo ng pastor at kami ng mga kanyang mga alagad, na isa po ito sa aking pinatututuhanan kung bakit po ako nanatili sa pananampalataya na to. Marami na po akong napuntahang mga iba't ibang relihiyon at dito ko po natagpuan ng Diyos. Isa po yung sa malaking revelasyon na maalaman nyo ngayon ng Diyos pala
ay nakakausap sa ating kapanahunan ngayon. Alam ko po na may mga tao na makakarinig sa akin na sasabihin ako po'y baliw. Nagkakamali ka, kapatid. Dahil sa katotohanan, ang katotohanan na ito, hindi lang naman po ako yung nakakasaksi niyan. Marami po kami dito na mga kapatiran na nakakasaksi sa pagbaba ng Panginoon. Linggo-linggo po bumababa ang Panginoon. At may araw naman po na ng linggo na hindi naman po siya bumababa. Dahil hindi lahat ng oras sa panahon ay bumababa po siya. May araw po siya ng pagbaba na nais niya na makapaghayag at makapagrevelasyon. Yan naman po ay kapag bumababa po yung Panginoon, tinig lang po yung maririnig ninyo. Dahil gumagamit po sila ng mga kasangkapan. Yun nga po yung binabasa natin kanina, yung nasa Malakias, Kapitulo 3. Babalikan po ulit natin yung nasa Malakias. Ang naghanda po ng daan ay wala pong iba kundi ang ating pong sugo, ang ating pong pastor. Dahil siya po ang may authority at may kakayahan na makapaganda ng daan. Alam niyo po ba kung sinong daan ang ihahanda ng pastor? Ito po yung tinatawag sa aklat ng Apokalipsis na mga luklukan. Ngayon po ay maalaman nyo na kung ano yung ibig sabihin na mga luklukan na binabanggit ng ating pong kagalang-galang na propeta Juan Evangelista. Nandito po yun sa aklat ng Apokalipsis, Kapitulo 20, talatang 4. At nakakita ko ng mga luklukan at may mga nagsisiluklok sa mga ito. O, kita nyo naman po, alam ko po, mahirapan kayong intindihin kung ano po yung nakasulat na ito tungkol sa mga luklukan na yan. At may nagsisiluklok. Actually, dito ko rin po ito naalaman. At dito ko rin po natuklasan yung palang mga propeta, sila pala yung mga medium o yung mga kasangkapan o yung mga tabernakulo o yung mga sanktuaryo ng mga banal na espiritu. Sila pala yung mga tunay na luklukan na niluluklukan ng mga banal na espiritu. Bumababa po sila buhat sa kaitaasan at sila ay nakapaghahayag dahil nakakagamit po sila ng pisikal na katawan ng tao. Bilang mga banal na espiritu, nakakapaghayag na po sila sa pamagitan ng katawan ng tao. Napakahiwaga po ng kaharian ng langit. Kaya po ang lahat ng mga tao sa buong Pilipinas at sa buong mundo ay hinihikayat ko na po kayong lahat, hinahalina ko po kayong lahat at magsiparito kayo ngayon at tayo magkatuwiranan. Yan po ang sabi ng Panginoon. Bagaman maging makapal para po sa mga mukha ninyo, yung mga kasalanan nyo na laging sinasabi natin pong pastor, bagaman maging matingkad na pula, ibig sabihin po noon, napakabigat man ng inyong mga kasalanan kapag po kayo ay nagsisi, nagbago, at nagpakumbaba sa ating pong dakilang Ama at sa ating pong Panginoon. Yan pong mga kasalanan nyo na yan ay Kanya pong patatawarin. At kung meron kayong mga sakit, karamdaman, pagagalingin naman po kayo niya. Dahil ang nais lang naman po ng ating pong dakilang Ama at ng ating pong Panginoon ay magsisi, magbago at magbaliklog na po tayong lahat sa Kanya. Na kailangan na po ninyong na kailangan na pong matupad yung nakatala sa ating pong banal na kasulatan na lahat ng mga tao ay magtitipon-tipon na. Napakalinaw po na sinabi niya. Ulitin ko po yung sa Deuteronomio. Yung araw na ikaw ay tumayo sa harap ng Panginoon Diyos sa Horeb, nang sabihin sa akin ng Panginoon, papagpisayin mo sa akin ang bayan at aking iparirinig sa kanila ang aking mga salita, upang sila'y mag-aral na matakot sa akin sa lahat ng araw na kanilang ikabubuhay sa ibabaw ng lupa at upang kanilang maituro sa kanilang mga anak. Kaya po yung magtuturo po sa atin dito, mga banal na espiritu at yung mga taong ginagamit ng mga banal na espiritu po. Yan po yung mga hiwaga na hindi nyo po nalalaman.
na kailangan na pong maganap yung lahat ng mga bagay na ito. Dahil dumarating na po tayo sa end times. Nasa huling araw na po tayo na yung lahat ng mga hiwaga ng kalangitan inihahayag na po sa sangkalupaan. Para bago siguro tayo mawala sa mundo, ay naipakita ng kalangitan yung mga hiwaga na dapat makita at masaksihan ng sangkatauhan. At ito pong mga hiwaga na to na pilit hinahanap ng mga tao na nais nilang makita pero hindi pinagkait po sa kanila. Nais nilang mahanap, hindi nila mahanap. Dahil ito po ay pinagkakalob lamang sa mga tunay na mananampalataya ng Panginoon. Yan mga ganito mga klase ng mga hiwaga. Kaya po mga kapatid ko sa pananampalataya, magmula po nang ako'y mamulat sa ganitong uri ng pananampalataya ng pagsamba sa Espiritu at katotohanan. Tandaan niyo po, hindi po ako nag-aral ng Biblia. Bakit po ako'y nakakapangaral sa inyo? Alam na alam po yan ng lahat ng aking mga kapatid at mga kamag-anak. Wala po akong alam sa mga ganitong pangaral. Wala akong alam sa mga ganitong panggagamot. Bakit ang lahat ng mga bagay na ito sa pamamagitan ng mga banal na Espiritu nagagawa ko po. Kami po ay nakakapaglakbay, nakakapagmisyon, nakakapangaral, nakakapanggamot. Wala akong pinag-aralan tungkol sa banal na kasulatan. Na gaya ng ginagawa ng mga pastor at ng mga pari na nag-aral ng 10 taon. Kailan lang po ako dumating sa pananampalataya na to? Dahil ang Espiritu po ang tumutulong sa ating kahinaan. Yan po ang sinasabi po ng ating pong kagalang-galang na Apostol San Pablo. Tuloy po natin yung nasa Malakias. Narito aking sinusugo ang aking sugo at siya'y maghahanda ng daan sa harap ko at ang Panginoon na inyong hinahanap. Sino po naghahanap ng Panginoon? Sino po naghahanap ng Diyos? Makikita niyo na po yan. Halina po kayong lahat dito sa karyan ng langit. Ay biglang paroroon sa kanyang templo. Alam niyo po ba yung tunay na templo na sinasabi dito? Ang tunay na templo po ay ang tao. Yan po ang sinasabi ni kagalang-galang Apostol San Pablo na ang tunay na templo ay hindi po yung mga templong ginawa ninyo. Pagandahin nyo man yung mga templo nyo na yan, gawin nyo mga ginto yung mga templo nyo na yan at pagandahin nyo na sobrang ganda. Hindi po titira ang Diyos dyan sa templong gawa ng tao. Dahil ang tunay na templo na tinatahanan ng Diyos ay ang tao. Maliwanag po ba? Ang tao, ang tunay na templo ng Diyos. Basahin pa po ba natin? Sige. Para sa inyong lahat, basahin na po natin. Unang Korinto, Kapitulo 3, talatang 16. Hindi ba ninyo nalalaman na kayo'y templo ng Diyos at ang Espiritu ng Diyos ay nananahan sa inyo? Kung gibain ng sino man ang templo ng Diyos, siya'y igigiba ng Diyos sapagkat ang templo ng Diyos ay banal, na ang templong ito ay kayo. Hindi po ba? Ang mga tao ang tunay na templo ng Diyos. Pero, handa ka ba na pumasok ang Panginoon sa iyong puso? Upang ikaw ay kanyang gamitin, upang ikaw ay kanyang gawing tahanan. Yan po ang sinasabi naman po sa atin ng ating pong Panginoon. Babasa po ulit tayo ha. Juan, Kapitulo 14, talatang 21 hanggang 23. Ang mayroon ng aking mga utos at tinutupad ang mayaon ay siya umiibig sa akin. Kapag pala ikaw ay umiibig sa ating Panginoon, tinanggap mo ang kanyang mga aral, tinanggap mo yung kanyang ebanghelyo, tinanggap mo ang Panginoon ng buong puso mo at ng buong kaluluwa mo na yung gaganapin ang kanyang mga utos, mga batas palatuntunan.
Eto pala, ang mayroon ng aking mga utos sa tinutupad ang mga iyon ay siyang umiibig sa akin. Yung pala, napakaganda, di po ba? At ang umibig sa akin ay ibigin ng aking ama, at siya ibigin ko, at ako'y magpapakahayag sa kanya. Kaya nga po, ito po yung sinasabi po sa inyo. Linggo-linggo po nagpapakahayag dito yung Panginoong Jesucristo. Kaya nga po sa lahat po ng mga tao na naghahantay pa hanggang ngayon ng pagdating daw na ikalawang second coming, matagal na po nakabalik ang Panginoon. At linggo-linggo po siya naghahayag po dito. Tama po yung sinasabi sa banal na kasulatan, siya darating na parang tao pa rin. Dahil gagamit po siya ng kanyang templo. Kung sino po yung templo o propeta na magpapapasok sa kanya para siya po yung makapaghayag at makapangaral at makapanggamot at makapagbahagi ng mga biyaya at kapangyarihan. Nangyayari po yan. At isa po ako sa kanyang binautismuhan. Papatunayan po yan ng lahat ng mga kapatiran po rito na isa ko sa binautismuhan ng Panginoong Jesucristo sa Espiritu Santo at apoy. O bakit hindi ako nasunog? Eh apoy pala yon. Tandaan nyo po ang apoy. Hindi po yan apoy na literal. Ang apoy po sa banal na kasulatan, yan po yung mga masasakit na salita ng Panginoon na kailangan mo tanggapin upang sunugin yung iyong mga masasamang gawa, yung mga masamang ugali sa pamamagitan ng apoy ng salita ng Panginoon. Kailangan mong magbago. Dahil kung di ka magbabago, parusa po ang abutin mo. Kaya po kami po dito na mga alagad ng pastor, sa konting pagkakamali lang, ay napapalo po kami ng Panginoon. Dahil bawal na po dito. Kapag ikaw ay umibig sa Kanya, at ikaw ang tumutupad, gumagawa ng Kanyang mga ginawa, isa ka sa umibig sa Panginoon, na dapat mo siyang sundin. Di ba ang sabi ng Panginoon? Kayo'y magpakabanal sapagkat ako'y banal. Yan po ang hamon niya sa lahat po ng mga tao. Lalong-lalo na po sa mga nangangaral. Kaya nga po, ito pong si Propeta Malakias, nagbabala na rin po ito, yung si Propeta Malakias sa chapter 2 ng Malakias. Ang mga di banal na saserdote o mga mangangaral, pinagbawalan na po ng Panginoon. At sa ating pong kapanahunan ngayon, kailangan na rin po itong maganap. Lahat ng mga di banal na mga mangangaral. Tinututulan na po kayo. Balikan po natin. Ang mga di banal na saserdote ay tinututulan na. Ay tinututulan. Kita nyo naman po. Tuloy po natin dito. Si Judas, hindi ang Iscariote, ay nagsabi, Panginoon, ano't mangyayari na sa amin ka magpapakayag at hindi sa sanlibutan? Sumagot si Jesus at sinabi sa kanya, kung ang sino man ay umiibig sa akin, ay kanyang tutuparin ang aking mga salita. Ang aking salita at siya ibigin ko at ibigin ng aking ama at kami pasa sa kanya at siya gagawin namin aming tahanan. Di po ba napakaganda po ng ino-offer po ng ating pong Panginoon sa lahat ng mga taong iibig sa Kanya, sa lahat ng mga tao na tatanggapin yung Kanyang mga aral at ebanghelyo. Pero yung mga tao na tinutulan na, itinakwil siya. Ayan po, napapahamak na po yung sangkatauhan na nagtakwil sa ebanghelyo ng ating Panginoon at sa mga tao na ayaw tanggapin, kilalanin ng ating pong dakilang Ama. Kapahamakan po ang naghihintay sa kanilang lahat. Subalit, ang mga tao na tinanggap ang Panginoong Jesucristo ay binigyan silang ng karapatan ng Panginoon na maging mga anak ng Diyos. Napakasarap, di po ba? Na kung babasahin niyo po yung awit 91, ganyan po yung mangyayari sa mga tunay na anak ng Diyos na ginagabayan ng mga banal na espiritu. At ang isa pong palatandaan na binigay po ng Panginoon sa mga tunay na sumasampalataya sa Kanya, basahin niyo po yan sa Marcos, Kapitulo 16, talatang 17. At lalakip ang mga tandang ito sa mga magsisampalataya. Ipapatong nila ang kanilang mga kamay
sa mga may sakit, at ang mga may sakit, kapag may malakas yung pananampalataya, agad po silang gagaling. Magpapalabas sila ng mga demonyo sa aking pangalan. Makapagpapagaling sila ng mga samot-saring mga karamdaman. Yan po yung mga palatandaan na ibinigay po ng Panginoon sa mga tunay niyang mananampalataya. Noong pong dati, nung wala po ako sa pananampalatayang ito, hindi ko po nagagawa yan. Pero bakit po ngayon, nung umibig ako sa Panginoon, tinupad ko yung kanyang mga salita, bakit lahat ng mga bagay nito, pangangaral, panggagamot, hindi ko na po pinagmamalakihan. Pinatututuhanan ko lang po kung paano ako binago ng Panginoon at kung paano po ako nabago sa pananampalatayang ito. Tuloy po natin yung sa Malakias, Kapitulo 3. Narito aking sinusugo ang aking sugo at siya maghahanda ng daan sa harap ko, at ang Panginoon na inyong hinahanap ay biglang paroroon sa kanyang templo. So bababa na po yung banal na espiritu sa isang kasangkapan, medium, propeta o luklukan. Isa lang po yan. Tabernakulo, sanktuaryo, isa lang po yung mga yan. At ang sugo ng tipan na inyong kinaliligayahan, narito siya dumarating, sabi ng Panginoon ng mga hukbo. Bakit po bumaba yung banal na espiritu? Kasi po nagkaroon na po ng daan. Yung daan na inihanda ng sugo, yung daan na inihanda ng sugo ay walang iba kundi yung kanyang propeta. Siya po ang gagamitin ng banal na espiritu. Mahiwaga po yan at hindi po yung basta-basta. Yan po yung mga sinasabing kapag ang banal na espiritu ay nakagabay sa isang pananampalataya, sa oras po na tawagin natin ang Panginoon, agad po siyang bababa. Sa oras na pagkanta natin na Come Holy Spirit, Come Holy Spirit, I need you. O ayan na, uupo na po yung kasangkapan sa luklukan. At yung kasangkapan po, meron pong kasangkapan, iba-iba pong uri ng mga kasangkapan po yan. May kasangkapan po na umakyat sa kalangitan ang kanyang kaluluwa, kagaya po ng ginagawa ni Propeta Juan Evangelista. Kaya nga po ito po yung hamon ng pastor sa lahat po ng pananampalataya para tumigil na po kayo sa mga panglalait nyo sa iba't ibang relihiyon, sa mga panghuhusgan nyo sa iba't ibang relihiyon. Tama na po yung dakdakan, tama na po yung walang kabulang mga debate, wala pong patutunguhan yung mga bagay na yan. Ang paglalabanan po natin bilang spiritual battle sa ating pong kapanahunan ngayon, kung sino ba ang makapagpapababa sa espiritu ng dakilang Ama, kung sino ba yung aakyat sa kalangitan upang ibaba ang espiritu ng dakilang Ama at ng Panginoon. Yan po ang tunay na laban at spiritual battle at spiritual combat na dapat nang maganap sa ating pong kapanahunan ngayon para maalaman na kung sino yung tunay na pananampalataya na ginagabayan ng ating pong dakilang Ama. Tay, pakiano mo muna, Tay. Kaya mga kapatid sa pananampalataya, ito pong inihahayag ko sa inyo para po matapos na yung mga ginagawang panlalait po ng ating pong mga kapatiran sa pananampalataya. Tandaan niyo po mga kapatid ko sa pananampalataya, hindi po ako nag-uusga sa inyong lahat. Kailangan na po kasing lumabas yung katotohanan. Kailangan nang makilala na yung taong ginagamit ng Diyos sa ating kapanahunan ngayon. Hindi po siya yung aming itinataas dito. Dahil ang itinataas po natin dito kung sino yung dapat kilalanin ng buong daigdig. Kung sino yung dapat kilalanin sa buong mundo. Walang iba kundi ang ating Panginoon at ang dakilang Ama at ang lahat ng mga banal na espiritu.
Kaya po itong hamon na ito ng pastor, sana maalaman ito, kumalat ito sa buong daigdig, kumalat ito sa buong Pilipinas at sa buong mundo. Maganda nga po magkaroon tayo dun sa may sa may Rizal Park, lahat ng tao sa buong Pilipinas nandoon, para kung sakali bumaba ang dakilang Ama, lahat ng tao ay makasasaksi sa pagbaba ng dakilang Ama. Dahil ito ang kanyang ninanais, na ang mga tao ay marinig ang kanyang tinig ng buong Pilipinas at ng buong mundo, upang ang mga tao daw, kung sakaling patayin niya o lipulin niya ang sangkatauhan, wala na tayong maidadahilan sa ating mga kasalanan. Kaya po mga kapatid ko sa pananampalataya, ang sabi naman po ng ating pong kagalang-galang na Apostol San Pablo sa Hebreo Kapitulo 3 talatang 15, kung sakali po na marinig po ninyo ang tinig ng ating pong dakilang Ama at ng ating Panginoon, at kung sino mang mga banal na espiritu ang bumaba. Ito po ang sinasabi po sa atin ng ating pong kagalang-galang na Apostol San Pablo. Hebreo Kapitulo 3 talatang 15. Samantalang sinasabi, ngayon kung marinig ninyo ang kanyang tinig, huwag ninyong papagmatigasin ang inyong mga puso na gaya ng sa pamumungkahi. Para po ba yung pamumungkahi na to yung mamimiloso po ka pa? Mga karumal-dumal espiritu naman yan. Pero sa tandaan mo, sa oras na bumaba ang Ama at magsalita ka ng ganyan, magugulat na lang yung mga katabi mo, bigla kang bumagsak, pinugutan ka pala yung kaluluwa mo ng ulo ni kagalang-galang San Miguel Arcangel. Dahil kapag Ama ang bumaba at nagsalita ka ng ganyan, yan ang sinasabi ko at nagbibigay po ako ng babala na kapag ikaw ay nagsalita ng ganyan, ang kaluluwa mo ay pupugutan ng ulo ni kagalang-galang San Miguel. Dahil wala po, ito po yung lahat naman po na sinasabi ko ay nasa banal na kasulatan, na dapat po maging magsilbing babala sa lahat po ng mga tao na magsasalita ng masama, lalo na kung dakilang Ama ang bababa. Wala pong kapatawaran ang pagyurak at paghatol sa mga banal na espiritu, lalo na po kung dakilang Ama ang bababa. Sa oras na magsalita ka ng masama, karumal-dumal espiritu yan, naku po, Diyos ko po, matakot ka sa sasabihin mo. Magugulat na lang ang katabi mo, bigla kang bumagsak, para kang kawayan, na bigla kang bumagsak, yung pala, yung kaluluwa mo, pinugutan ng ulo ni San Miguel. Ganyan po, nakakatakot po ang paghatol sa mga banal na espiritu, mga kapatid ko sa pananampalataya. Kaya huwag po kayong maghahatol sa mga banal na espiritu. Matakot po kayo. Kaya nga po itong lagi natin sinasabi, ngayon kung marinig ninyo ang kanyang tinig, huwag ninyong papagmatigasin ang inyong mga puso kagaya na sa pamumukay. Kaya nga po babala po yan. Yung huwag po kayong mamimiloso po sa mga banal na espiritu, dahil kamatayan po ang paghatol sa mga banal na espiritu. At ito po yung isa pa sa Roma Kapitulo 10 talatang 6. Kailangan din po itong maganap. Sino po yung makagagawa po nito sa ating pong kapanahunan ngayon? Ito pong mga bagay nito, mahiwaga po yung mga ganitong kaganapan na kailangan na pong mahayag sa buong Pilipinas at sa buong mundo, na kailangan na rin pong maalaman ng lahat ng mga mananampalataya sa buong Pilipinas at sa buong mundo na may mga ganito palang nangyayari at nagaganap, na ang Diyos pala ay ating makakausap ng personal at harapan. Makakadaupang palad natin ang mga banal na espiritu sa pamamagitan ng mga kasangkapan.
Roma Kapitulo 10, talatang 6. Datapwat sinasabi ng katuwiran, ayon sa pananampalataya, ang ganito, huwag mo sabihin sa iyong puso, sino ang aakyat sa langit? Sino daw ang aakyat sa langit? Sa makatuwid bagay upang ibaba si Kristo. Bakit kaya walang reliyon, mga ngaral na makasagot nito? Pero kami, yung pastor, handang sagutin yan at kayang gawin yan ng pastor. Na ibababa ang Espiritu ng ating Panginoon Jesucristo. Ora mismo, kapag ninais ng pastor na pababay ng Panginoon, kapag tumawag ng Holy Spirit at umupo na ang kasangkapan, agad na bababa ang Panginoon at upang maghayag ng kanyang tinig sa sangkatauhan. Kailangan na po itong mangyari at maganap sa ating kapanahunan ngayon dahil lahat ng hiwaga at misteryo ng banal na kasulatan kailangan na pong mahayag sa sangkatauhan. Ito po yung aking pong huling mensahe para po sa inyong lahat. Kaya nga po ito yung sinasabi ko sa lahat po ng mga tao na tayo po'y magkaisa na. Tayo po ay magtipon-tipon na sa tunay na kuralan. Ito pong kuralan na sinasabi, ito po yung Sion. Ito pong Sion, ito po yung kaharian ng langit na dapat ng lahat ng mga tao magkatipon-tipon na upang bumaba na ang dakilang Ama at kanyang maiparinig sa sangkatauhan ang kanyang tinig. Upang lahat ng mga tao ay mayroong matutunan. Kaya nga po hindi po ba napakaganda ng Ama yung mga ngaral sa atin at yung mga banal na espiritu? Hindi po mga ordinaryong tao yung gaganap dito. Mismo mga banal po ang mga ngaral sa atin, kaya wala na po ditong tao pang maliligaw. Kaya po kami, kahit sinong mga ngaral, wala pong makapagligaw sa amin dahil mga banal na espiritu po ang nagtuturo sa amin. Yan po yung mga hiwaga na dapat nyo na pong malaman. Walang makapagliligaw po sa amin kahit sino. Dahil ang aming tagapagturo ay ang aming guro, ang aming pastor, at ang aming Panginoong Jesucristo. Kung naniniwala po kayo sa pastor, sa nagsugo sa kanya, ang pinaniniwalaan nyo po ay ang Panginoon at ang dakilang Ama. Dahil ganun din po yung sinabi ng Panginoon nung kanyang pangkapanahunan na ang Ama ay nasa kanya at ang Ama ang gumagamit sa kanya nung kanyang kapanahunan. At yan po ay nangyayari din sa ating kapanahunan ngayon. Ito po ang sinabi po ng ating pong kagalang-galang na Apostol San Pablo. Ito po ay para po sa ating lahat ng mga tao. Ano man ang iyong pananampalataya, ano man ang iyong lahi, ano man ang iyong relihiyon, ano man ang iyong paniniwala, magkaisa na po tayo, magbuklod-buklod na po tayo, at nawa po, magkaisa na tayong lahat na magkatipon-tipon na po tayo, na gaya ng sinasabi po sa Deuteronomio Kapitulo 4, talatang 10, na papagpisanin mo sa akin ang bayan, at ako'y bababa upang iparinig ang aking tinig. Kaya po kailangan po itong maganap. Kaya po hinihiling ko sa lahat ng mga tao sa buong Pilipinas at sa buong mundo na tayo po ay magbuklod-buklod, magkaisa, na gaya po na sinasabi po ng ating pong kagalang-galang na Apostol San Pablo. Efeso Kapitulo 4, talatang 31 hanggang 32. Dahil isa lang naman po ang Diyos nating pinaglilingkuran. Ang lahat ng kapaitan at kagalitan at pagkakaalit at kadaldalan ay mga alisnawa, at pagkakaalit at kadaldalan at panlilibak ay mga alisnawa sa inyo, pati ng lahat ng masasamang akala, at magmagandang loob kayo sa isa't isa, mga mahabagin, na magpatawaran kayo sa isa't isa na gaya naman ng pagpapatawad sa inyo ng Diyos kay Kristo. Yan po yung mga napakagagandang
mga aral at ebanghelyo ng ating pong Panginoong Jesucristo na dapat na pong mahayag sa sangkatauhan ng yung pong mga gera-gera na yan. Tumigil na dahil maghahari na ang pag-ibig at kapayapaan sa buong sanlibutan. Kaya nga pong sabi pa ng ating pong kagalang-galang na Apostol San Pablo, kayo nga'y magsitulad sa Diyos na gaya ng mga anak na minamahal at magsilakad kayo sa pag-ibig. Dahil ang utos po ng ating Panginoon Jesucristo, ibigin mo ang iyong kapwa na gaya ng sa iyong sarili. Dahil kung iibigin mo ang iyong kapwa, ang pag-ibig nga ay hindi gumagawa ng masama sa kanyang kapwa. Ang pag-ibig nga ay siyang katuparan ng kautusan. Napakagaganda po ng inaaral po sa atin ng ating pong kagalang-galang na Apostol San Pablo at ng ating pong Panginoon. Dahil ang protector po ng ating pong kagalang-galang na Apostol San Pablo ay walang iba kundi ang ating Panginoong Jesucristo. Hindi po ba? At kung sino man na nais ipagamit ang kanyang katawan sa mga banal, sino ba ang protector ang gusto mo maging protector mo? Sila po ang gagamit po sa iyo. Ako po, hindi na po ako magsasalita. Kayo na po ang bahala kung sino yung lagi kong binabanggit na gumagabay po sa akin. Kailangan na pong matupad ang lahat ng mga nakatala po na ito sa ating pong banal na kasulatan. Ito pa po, isa pa po. Ang sabi po dito sa Efeso, sa Pilipos, Kapitulo 2, talatang 1 hanggang 2. Kaya nga kung mayroong anumang kasiglahan kay Kristo, kung anumang kaaliwan na pag-ibig, kung mayroong anumang pakikisama ng Espiritu, kung mayroong anumang mahinahong awat habag, ay lubusin nyo ang aking katuwaan, upang kayo'y magkaisa ng pag-iisip, magtaglay ng isa ring pag-ibig, na magkaisa ng akala at isa lamang pag-iisip. Kaya mga kapatid ko sa pananampalataya, panahon na ng pagbabago, panahon na ang bawat tao ay kailangan na magkaisa. Pababain po natin ang ating pong dakilang Ama upang mahayag na sa sangkatauhan. At sa buong mundo, ang ating palang dakilang Ama ay talagang tunay na naririto sa bansang Pilipinas. At talaga pong magaganap na ang Pilipinas pala ay nakatakdang maging bagong Jerusalem. Ang bagong paraiso. Magaganap po yan, nakatala po yan sa aklat ng Apokalipsis Kapitulo 22. Talatang 1. Ang tinutukoy po doon ay ang bansang Pilipinas. Ayan po, nagtik-tik po yung butike. Kaya panahon na po mga kapatid ko sa pananampalataya. Kaya po yung hinihikayat ko po ang lahat ng mga tao magkaisa na. Dahil ito lang naman po pagkakaisa ang hinihingi sa atin ng ating pong dakilang Ama at ng mga banal upang ang kasaganaan ay pagkalob na po sa atin. Dahil kung magkaroon na po ng pagkakaisa at sambayanan, magkakaroon na po ng kapayapaan. Sabi nga po ng ating pong dakilang Ama, pagpapala sa pagsunod, dahil lahat ng tao isusunod na sa lahat ng kautusan ng ating pong dakilang Ama, dahil maghahari na ang tunay na hari. Kaya nga po ako nakikiusap sa lahat po ng mga taong nagpanggap na hari at inagawan ng titulo ang Panginoong Jesucristo at ang ating pong Panginoon at ang ating pong dakilang Ama, na siyang dapat at tunay na dapat na maghari at hindi po kayo. Pasensya na po sa inyo. Pero kailangan na pong maghari ang tunay na hari. Kailangan na po ang ating Panginoon ay maghari dahil nakatala po sa ating pong banal na kasulatan, ang tunay na hari ay ang ating pong Panginoon na siya pong maghahari sa sangkalupaan. Dahil yan po ay nakatala sa aklat po ng Zacarias, Kapitulo 14.
Zacarias Kapitulo 14, talatang 9. Ito po, last ko na po ito ha. Ang paghahari ng Panginoon sa sanlibutan. Alam nyo po, kapag naghari na ang Panginoon sa sanlibutan, wala na po yung salot, wala na yung mga sumpa, wala na yung mga dilubyo na kinatatakutan ng lahat, wala na pong gera, wala nang kaguluhan, wala nang patayan, lahat ay payapa. Maghahari ang pag-ibig at kapayapaan sa buong sanglibutan. Yan po ang magaganap kapag naghari na ang ating pong Panginoon. Kaya pagharin po natin ang ating Panginoon sa ating puso, sa ating isipan, sa ating bibig. Ikalat natin ang kanyang ebanghelyo. Ang ebanghelyo ng pag-ibig at kapayapaan sa sangkatauhan na itinuturo sa atin ng ating Panginoon Jesucristo. Huli na po ito. At ang Panginoon magiging hari sa buong lupa. Sa araw na iyon, magiging ang Panginoon ay isa at ang kanyang pangalan ay isa. Kita nyo naman po, anuman ang iyong paniniwala, anuman ang iyong relihiyon, anuman ang iyong lahi, iisa lang naman pong Panginoon ang ating pong pinaglilingkuran. Kaya po tayong lahat, magsiparito kayo ngayon at tayo magkatuwiranan, sabi ng Panginoon. Halina po kayo dito sa karya ng langit at tayo magkatuwiranan, bagaman ang inyong mga kasalanan ay maging tila mapula, magiging mapuputi na parang niebe. Yan po ang pangako ng Panginoon sa lahat po ng mga tao na lalapit sa kanyang tunay na tahanan. Magandang araw po sa inyo lahat. Ang lahat po ng kapurihan, kapangyarihan, karangalan, papuri, pagsamba, pasasalamat, lahat na lang ay atin pong itinataas sa ating pong dakilang Ama, sa ating Panginoon, sa lahat ng mga banal na espiritu, sa lahat ng mga arkanghel ng kalangitan, sa lahat ng mga dioses ng kalawakan, papuri, pasasalamat, pagsamba, at paggalang ay ating pong tinataas sa inyong mga dakila at makapangyariang pangalan. Siya nawa. Maraming salamat po sa inyo lahat. Hosana, Hosana sa kaitaasan. Papuri, paggalang, pasasalamat, at pagsamba. Maraming salamat po.